Eto na ang pinakahihintay ni Wemby kay Giannis, 3-team trade. Mukhang mapapanganga nga po ang lahat dito mga kapatid. Walang nag-aakala na ganito ang pwedeng mangyari. Pero lahat nga rin po pwedeng mangyari sa ligang to. Eto nga rin po yung inaasam din dati pa ni Giannis na gusto niyang lumipat bakod kapag wala pa rin nangyaring maganda sa koponan ng Milwaukee Bucks. Makailang beses na nga rin po niyang nasabi yan na kung hindi nga daw makaka-assemble ang kanilang team ng mga legit na manlalaro kahit pa nakuha na rin nila si Lillard, lipat bakod nga po talaga ang gagawin niya. So in short, kulang na kulang pa rin nga po para kay The Greek Freak ang lineup na meron sila. Paano ba naman kasi mga kapatid, 3-team trade na nga po ang pwedeng mangyari dito. Maraming hindi sasang-ayon dito, malamang lalo na ang mga solid fans. Mabibigat na pangalan nga po ang pwedeng madali rin ang ibang team. Kaya malaking gulo o nakakagulat nga po ito pag nagkataon. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang pwede nga pong mangyari Giannis sa Spurs. Mapupunta naman nga po sina Zion Williamson, Keldon Johnson, 2025 number 2 pick at 2027 first round pick. Para naman nga po sa Pelicans, makukuha nila ang mga batang manlalaro mula sa San Antonio na sina Devin Vassell, Jeremy Sochan, 2027 first round pick at 2029 second round pick. Powership nga po talaga ang ganitong pagkakataon sa West. Malamang maganda rin nga po ito para sa Bucks dahil isang Zion Williamson nga po ang papalit kay Giannis. Hindi sila lugi dito, panigurado. Kaysa naman mawala na lang si Antetokounmpo nang walang kapalit, di ba? Wala nga po silang ibang magagawa kung magkaganon. Dahil kapag nga po nagsawa na ang isang superstar dahil walang ginagawang maganda ang pamunuan sa kanilang lineup, talagang hindi nga rin po magdadalawang isip ang isang player. Katulad na nga lamang din ang ginawa ni AD dati. Hindi nang dahil na-impluensyahan nga lamang po siya ni LeBron, kundi walang mangyayari rin nga po sa kanya sa team ng New Orleans dahil yun nga hindi sila ganun kaseryoso sa pagpapalakas ng lineup. Marahil pwedeng eto nga rin po ang nasa isip ni Giannis kahit pa nga po nakasungkit siya ng isang titulo sa team ng Bucks. Kung malaki naman nga po ang hinahangad niya na gusto pang makaisa, sanib puwersa nga po talaga din ang gagawin ng kahit sinong superstar pa man sa liga. Nauso na nga po to dati pa dahil ganito nga rin po ang ginawa ni LeBron dati. May punto rin naman nga po si Lolo Bron dahil bakit nga naman magtsatsaga sa isang kupunan na walang chance ang makasungkit ng titulo. Kaya may ideya na rin nga po talaga ang timano na si Giannis kung gusto niya talaga ng isa pang kampyonato. Ito nga po ang umuugong sa liga ngayon. Bagamat wala pa naman nga pong kasiguraduhan to, pero lahat nga po pwedeng mangyari rin sa liga, di ba? Samantala, ang pinaka-inaasam ni LBJ, Diyos ko po, natapos na nga po ang finals at eto na nga po ang mga kupunan handang-handa ng gumawa ng malaking move ngayong off-season. Hindi nga po magpapahuli ang Los Angeles Lakers dyan ni LeBron. Hindi pa nga rin po tapos ang season, meron ng target rin ang timano si Pelinka at Lolo. Tila mukhang big time pa nga po ang gagawin ngayon ng LA. Hindi na rin magpapatumpik-tumpik pa si Pelinka dahil bilang na nga rin po ang araw ni Lolo Bron sa kanila. Mas todo buhos pa nga po ang gagawin nila this time. Kumbaga lahat ng pwedeng magagawa nila gagawin na nga po nila. Kaya marami nga pong nagulat rin sa target nila ngayon. Biruin mo ba naman mga kapatid, hindi na nga po mapipigilan pa talaga ang Lake Show. High caliber sa sentro na nga po ang kukunin nila. Ito na nga pong si DeAndre Ayton ang balak nila. Pero malaki nga rin po ang pwedeng malagas sa kanila dito. Makukuha ng Portland sina Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at Maxi Kleber. Tiyak na maraming mga fans nga po ang hindi sasang-ayon dito. Marahil eto na nga po ang matagal na nilang hinahanap din na solid na sentro para kila Luka at Lebron. Pero sang katutak naman nga po na manlalaro ang malalagas din sa kanila. Kahit maging ang rising star nilang si Knecht at maging si Vanderbilt, masasama nga rin po. Yari sila sa mga fans dito pag nagkataon dahil paborito to ng mga fans. At makailang beses na rin nga pong pinagsisigawan nila na sayang kung mawawala ang dalawang to. Ang isa pang malaking problemang tinitignan din dito kay Ayton, etong pagiging prone nito sa injury. Aba teka, malaki ang mawawala sa kanila tapos parang ala AD rin ang ipapalit nila. Malaking delubyo na naman nga po to pag nagkataon. Lalo na nga po kung hindi makakalaro ng matagal si Ayton kapag tinamaan nga po na naman ang injury. Lalong masasayang ang panahon ni Lebron din dito at malamang ito ang ayaw rin na makita ng mga fans bago matapos ang karera niya, di ba? Gusto pa nga po ni Lebron na makaisa pa bago man lang siya magretiro, pero baka mas lalong maging mailap pa kung si Ayton